Kabilang sa mga madalas na ring bahain ang ilang lugar sa Pasay. Ang bahagi kasi ng creek o estero doon na daluyan sana ng tubig sa dami ng tambak na basura. Patay na at pinagtayuan na ng mga bahay. Mula sa Pasay, nakatutok live si Susan Enriquez. Mel, malaking hamon sa gobyerno ang pag-aalis ng mga estrukturang itinayo o nakabarado sa mga daluyan ng tubig. Gaya dito sa Barangay 190 sa Pasay City, kung saan ay halos nabura na itong isang creek na dapat ay daluyan ng tubig dahil ito nga ay tinayuan na ng mga bahay. At kanina nga nagulat ako doon sa aking nakita dahil mahigit 300 estruktura ang nakatayo dito at ilang taon na nakatayo doon. So ngayon, ang nagyayari dito sa creek nito na dapat ay magiging daluyan ng tubig ay parang inutil at walang silbi na siya naman nagiging dahilan ng pagbaha dito sa Barangay 190 sa Pasay City. Hindi na raw katakataka kung mabilis bumaha sa Barangay 190 sa Pasay City. Ang Tripa de Gallina Creek kasi na dinadaanan sana ng tubig, tila nawawala na dahil sa tambak ng basura. Sa ngayon po talagang nawawala na to, ma'am. Kasi nga po marami tayong mga kabahayan na nakatungtong na mismo sa ilog, kaya hindi na natin nakikita ang Tripa de Gallina Creek. Ganon din po, punong-puno po talaga ng basura na halos hindi na natin malinisan. Sa unang tingin, naakalain mo mga bahay na nakatayo sa lupa ang mahigit 300 estrukturang ito dito sa Barangay 190 sa Pasay City. Pero alam niyo ba na mga estrukturang ito ay nakatayo sa nawawalang creek na kung tawagin ay Tripa de Gallina? Dahil sa dulo po nito, makikita natin na makapal na tambak ng basura. Sa katagalan nga po nito mga basura ito, tumigas na, kaya yung ilan natin mga kababayan, dito na nagsipagtayo ng kanilang mga bahay. Gaya ni Art Senhines na 7 taon nang nakatira sa ibabaw ng creek dahil nakapatong ang kanyang bahay sa tumigas na basura sa creek. Madalas daw parang lumilindol sa loob ng kanilang bahay lalo na kapag umuulan at bumabaha. Lumalambot daw kasi ang tinatayuan ng kanilang bahay. Pero ang mas nakapag-aalala daw sa kanya ang pag-akyat ng mga daga sa kanilang maliit na tinutuluyan. Ano mo, sabi mo, pag bumabaha, pag umuulan malakas, ano nangyayari dito sa lugar niya? Bali po ang mga daga dito sa ilalim nakatira, sa mga basura. Pag umuulan po, umangat din po sila sa amin. Kaya ang mga anak ko po laging kinakagat. Kaya wala naman daw siyang tutol kung i-relocate sila. Pero ang kondisyon, i-relocate kayo. Payag ba kayo? Payag naman po, makikipag-cooperate po kami sa mas mapapaganda po kaming lugar. Hindi naman kayo. Ano yung paanong mapapaganda? Ano ibig mo sabihin pag mapapaganda? Yung mas maayos pong lugar na malapit sa eskwelahan, mapaghahanap buhay, safety, sa bagyo. Gayon din ang sagot ng iba pang nakatira sa ibabaw ng creek. Maghingi kami ng tulong sa kung paano dyan nga maayos yung kalug namin. So okay kayo, i-relocate kayo? Opo. Mahirap din ba nakatira sa ganito? Mahirap po. Eh, siyempre na wala po kami sariling tawag nito yung tirahan talagang yung sa amin talaga. Umaasa naman si Barangay Captain Pichay na gagawin ng gobyerno ang pag-relocate sa mga nakatira sa waterways. Pansamantala, lilinisin nila ang kanilang lugar at umaasang makipagtulungan ang mga karatig barangay para maibalik ang nawawalang creek. Pero dati po meron na rin po sa aming advice na kailangan sa 2015 matanggal na po lahat ang mga kabahayan. Siguro po medyo mapapabilis gawa nga po na nakikita po yung problema na konting ulan, baha agad. Sa ngayon, Mel, umaasa ang mga nakatira dito sa mga creek na ito, yung mga itinayong mga struktura na seryoso ang gobyerno sa kanilang programa na alisin yung mga nakabara sa mga daluyan ng tubig para maiwasan na nga ang problema sa pagbabaha at inaasahan nila na mamadaliin ito. Ito hindi parang ningas kugon lamang, lalo pa nga at ito namang mga nakatira dito ay nagpahayag ng kahandaan na sila ay ma-relocate dahil mas mahirap naman ang buhay nila lalo na kung sila ay nakatayo lamang doon sa mga creek. Mel? San, meron bang serbisyo dyan ng kuryente at saka ng tubig? Paano yung tubig, palikuran, gano'n? San? May tubig, may kuryente, pero alam mo yung palikuran nila, Mel, pasintabi po sa mga naghahapunan ngayon. Ano? Eh kung doon na lang din ang bagsak sa kung saan sila nakatayo, no? Dahil talagang wala naman silang talagang pagtatayuan ng lugar doon, wala na rin naman silang huhukayin dahil yung pinagtayuan mismo ng kanilang mga bahay ay mga natuyong basura, tumigas na basura na lamang sa paglipas ng mga taon. Mel? Ano yung community dyan? Yung katabi niyan lugar na yan, San? Alam mo Residential ba?
Oo. Saan? Alam mo itong creek na ito, Mel, ano, dito sa kabilang side, Oo. Pasay. Dahil yung creek natabunan na para magkarugtong, yung kabila naman noon Parañaque. So medyo ganun Ay. magkadugtong na sila. So ang inaasahan nila, magkakatulong-tulong sana. Pero as usual, meron mga tao daw na hindi nakikipagtulungan. Pag may mga ginagawa silang paglilinis, yung iba parang nanunuya pa, imbis na makipagtulungan, pinapakita pa sa kanila kung paano sila magtapon ng basura doon mismo sa kanilang mga lugar na tinutuluyan o tinitirhan. So, sino ngayon ang ano dyan? Ang namamahala? Pasay o Parañaque? Paano yun? Dito, Saan? Mel, sa pinuntahan ko, ang namamahala dito ay Pasay, ano? Pero sabi niya, nagiging problema nila yung mga kalapit nilang barangay na sakop naman ng Parañaque. So kasi magkarugtong yung creek parang dalawang barangay na sakop ng Parañaque at Pasay ang magkadugtong Yung doon. creek, yung creek yung mismo. creek. Kumbaga tagus-tagusan to sa Parañaque at Pasay. So kung hindi talaga magtutulungan yung mga barangay nitong dalawang syudad na ito na sumasakop doon sa creek na ito, talaga magkakaproblema. Talaga masakit sa ulo. Naku, kung hindi magtutulungan, saan? Magtuturuan. Magtuturuan. Ito Yan. nga mukhang nangyayari dahil kita mo nga tumagal na ng ilang taon, tumigas na, nagbistulang lupa na yung Sus. creek. Hanggang ngayon andyan pa rin at nakatayo pa rin yung mga estruktura. Mel? Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.